worthy proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. And as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
sa'kin dumarating, ito'y hindi ko na pinapansin, pagkat ako ay mayroong tagapagligtas na nagmamahal sa'kin. Galak ang hatid nitong hapis, pagkat kalooban niya ay nabatid. O kay sarap ng may bagong buhay kay Kristo na nagmamahal sa'kin. Oh, Panginoon, mahal kita, Panginoon, mahal kita, aking Panginoon, mahal kita, mahal kita. Galing ang bunga nitong lumbay, pagkat aral niya ay tagumpay. O kay lakas ng pag-ibig, buhat kay Kristo na nagbibigay bagong buhay. Oh, mahal kita, Panginoon, mahal kita, Panginoon, mahal kita, aking Panginoon, mahal kita, mahal kita. Mahal kita, Panginoon, mahal kita, Panginoon, mahal kita, aking Panginoon, mahal kita, mahal kita, Panginoon, mahal kita, Panginoon, mahal kita, aking Panginoon, mahal kita, mahal kita, Panginoon, mahal kita, Panginoon, mahal kita, aking Panginoon. Pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Good morning, Lord. Good morning, Jesus. Good morning po sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating GMJ. Glory to God sa isa na namang umagang ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Magandang umaga mga kapatid at magandang umaga sa ating, Ating Panginoon. Okay. Para sa memory verse natin for Sige, the week. basahin muna natin yung memory verse of the week. 1 John 2:15. Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Yes. Sa Tagalog po mga kapatid, unang 1:2:15, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sinumang umiibig sa sanlibutan. Opening prayer. Glory to God. Manalangin tayo mga kapatid. Purihin ang banal na pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, ngayon po ay narito kami upang magpahayag ng iyong mabuting balita. Sa tulong po ng banal na Espiritu na nasa amin, ay magbibigay kapangyarihan ang mga salitang ito na ihahayag namin sa mga kapatid ko na patuloy na sumasubaybay sa GMJ.
Patuloy mo pong pagpalain ang oras na ito, ang paglalahad ng iyong mabuting balita, at ang kalawalatian ng iyong pangalan ay maitaas namin ngayon at magpakailanman. In Jesus' name we pray. Amen. Glory to God, sa isa na namang umagang ibinigay ng Diyos sa ating lahat upang tayo po ay mag-aaral ng kanyang mga banal na salita. At ngayong umaga, sa ating pag-aaral sa Basic Christian Doctrine, ay tatalakayin natin ngayong Witnessing for Christ. At dito nakapaloob din yung pagbabahagi ng banal na salita ng Diyos o kaya yung preaching, mga kapatid. So maraming salamat sa Diyos at ang ating Bible verse ay nandito sa Acts 1:8. Ayan. Acts 1:8, mga kapatid. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. Sa Tagalog po, mga kapatid, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Purihin ito pong ang pangalan ng Diyos. Ito pong introductory verse na to sa Acts 1 verses 1 up to 12. Ito po ay patungkol sa transition ng earthly ministry ng ating Panginoon to the ministry of the Holy Spirit na siya namang sumunod after the ascension of our Lord Jesus Christ. Ito pong libro o aklat ng Acts ay nagsasabi sa atin o naglalahad kung paano ang banal na espiritu ay nasa church o sa mga believers at kung paano na ang gospel ay lumagana from Jerusalem to Rome. Kaya itong Book of Acts begin with the ascension of our Lord Jesus Christ at yung pagdating ng banal na espiritu at kung papaano ipinahayag ng mga apostles o how the apostles preach Christ to the world. At ang pangunahing characters po dito ay sina Peter and Paul. Peter emerges as the leader among the Christians sa Jerusalem. Si Paul naman became the key missionary to Jews and Gentiles across the Roman Empire. Now, with their leadership, under the Holy Spirit, the church expands from a group of believers, small lang, mula sa bahay lang, hanggang sa naging worldwide fellowship. Kaya itong aklat ng Acts is mainly about the introduction of the Holy Spirit and the enabling power of the Spirit sa buhay ng mga mananampalataya. Marami ang mga nabanggit ng mga tao dito, pero ang main characters po rito ay si Peter at si Paul sa chapters 3 up to 12 at si Paul naman sa chapters 9 up to 28. Kaya itong theme ng the Book of Acts is the unstoppable, hindi mapigilan, lumaganap ang Christian gospel from Jerusalem to the ends of the world, empowered by the Holy Spirit. So dito makikita natin mula sa isang maliit na grupo, ito po ay lumaganap at patuloy na lumalaganap at nakarating na nga dito sa ating kapanahunan ngayon. Okay. When we speak of the power of the Holy Spirit, it is often called Acts of the Holy Spirit. Dito po sa Book of Acts na ine-emphasize that the church growth and miracles are driven by the Holy Spirit rather than human effort, mga kapatid. Ito pong kapangyarihan na galing sa banal na Espiritu, ito po ang modern church greatest need natin, mga kapatid. Kapangyarihan mula sa Espiritu Santo ang pinakamalaking pangangailangan ng makabagong simbahan. Ang Gawa 1:8 ang kinikilalang huling mga salita ni Jesus bago matapos ang kanyang makalumang ministeryo. Dito po ipinapahiwatig sa versikulo 9 na ito ang mga huling salita ng Panginoon bago siya itinaas sa kalangitan. Sinasabi sa Lucas 24:50 hanggang 53 na umakyat si Jesus sa langit habang binabasbasan ang kanyang mga alagad. Ang Gawa 1:8
ang Ay, ang kanyang kanyang mga huling huling salita salita. na naitala para sa atin. Kaya ito po ay ito pong Gawa 1:8 ay kumakatawan sa pagpasa ng baton, no? The transfer, the passing of the baton between the Son and the Espiritu, no? Patungkol po ito sa banal na misyon sa lupa. Ipinapahiwatig ni Jesus sa kanyang huling diskursyo sa upper room sa 1:13 up to 1:17 na babalik siya sa langit gamit ang kanyang physical na katawan. Ang kanyang presensya rito ay mapapalitan ng Espiritu Santo at sinabi niya sa mga alagad sa Lucas 24 na maghintay sa Jerusalem hanggang dumating ang Espiritu. Sa Gawa 2 po, makikita natin ang pagdating ng Espiritu Santo, ang pagpapakawala ng Espiritu Santo sa simbahan. Kaya mga itong Acts kapatid. 1:8, ito po ay nagsisilbing talaan ng nilalaman. It contains a table of contents for the book of Acts. At sa ating pagbasa sa kabuuan ng aklat ng Acts, ito po ay maliwanag na sa Acts chapter 1 to 7, dito po ay dinidescribe na ang gospel ay nakapenetrate sa Jerusalem sa chapters 8 to 12, sa Judea and Samaria at sa chapters 13 to 18 to the ends of the world, exactly as Jesus has outlined in Acts 1:8. Kaya yung Acts 1:8 represents Christ's agenda for the duration of history until He returns. Meaning to say, ito po ay personal mandate sa atin ng ating Panginoon that every day of our lives, it must be spent under the authority of God at kailang ipahayag natin ang magandang balita ng Diyos. Kaya yung banal na Espiritu, bumaba po yan sa mga disciples. He empowered them to speak in tongues and led ha? Kaya marami ang na-convert, thousands po ang nagkaroon ng conversions. Yung ministry ni Peter sa chapters 1 to 12 ay nilid niya yung early church in Jerusalem. Siya po ay nag-perform ng mga miracles at experiences, a vision that officially opens the church to the Gentiles. Yung mission naman ni Paul sa chapters 13 to 18 ay nakapaloob dito yung kanyang dramatic conversion. And Paul undertakes 3 extensive missionary journeys. Kaya nakapag-establish siya ng maraming mga churches across the Mediterranean. At ito nga ay lumaganap hanggang sa Roma. Kaya itong verse na ito serves as a synopsis of the book of Acts. Oo nga. Ito pong verse ito pong binasa natin sa Acts 1:8, this verse serves as a synopsis of the Acts of In the book of Acts. Acts. No? In chapter 2, the 120 or so, Acts 1:15, no? Binanggit yan, Jesus' followers will receive the Holy Spirit and be empowered by Him to perform signs and miracles. No? Pagdating naman sa chapter 2 hanggang 7, more and more people in Jerusalem will come to know Jesus as their promised Messiah. Itong pong mensaheng ito ay nag-spread to Judea and Samaria in chapters 8 to 12, and the rest of the book is mostly about Paul's work outside of the Jews' homeland in modern-day Asia Minor, Macedonia, and Greece po mga kapatid. Ang gawain po ni Jesus ay itatag ang paraan kung paano maliligtas ang mga tao ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus at ang kanyang muling pagkabuhay. Ang gawain naman ng Espiritu Santo ay palaganapin ang mensahe na ang kaligtasan ay matatagpuan kay Jesus. Habang tinatanggap ng mga tao si Jesus, nagsasama-sama sila sa mga lokal na grupo, mga simbahan, na bahagi ng pangkahalatang simbahan ng lahat ng mananampalataya. Tapos na ang gawain ni Jesus. Yan ay naisulat sa 1:19-30. Kailangan niyang umalis upang bigyan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu
ang mga tagasunod ng Diyos na naisulat sa Lucas 24:49. At ipagpatuloy ang plano ng Diyos para sa mundo at naisulat naman yan sa 1:16:7-15. Ang banal na Espiritu ay darating sa Pentecost pagkaraan ng 9 na araw na naisulat naman sa Gawa 2:1-4. Ang salitang witness or saksi is from the Greek word martis, M-A-R-T-Y-S. It means a legal witness who can swear to what he has seen, and Jesus does bestow that role to the apostles. Si Pedro po, si Santiago at si Juan witnessed Jesus' transfiguration sa 2 Peter 1:16-18. Marami po, hundreds, saw Jesus after the resurrection na naisulat sa 1 Corinthians 15:6. This is more than fulfills the Mosaic requirement na 2 or more witnesses na naisulat sa Deuteronomy 17:6. Sa John 10, verse 16, I have other sheep that are not of this sheep pen. I must bring them also. They too will listen to my voice, and there shall be one flock and one shepherd. So, meron akong ibang mga tupa na wala sa kural na ito. Kailangan ko rin silang dalhin, pakikinggan din nila ang aking tinig at magiging isang kawan at isang pastol. Ang ating Panginoong Hesukristo mula nang sa kanyang kabataan hanggang sa kanyang throughout his life, ay nauunawaan niya kung ano ang kanyang mission at ang kanyang purpose. Ang kanyang concern ay ang mga nawawala or those who are lost, na sila po ay makabalik sa puso ng ating Panginoon, na to come back to God in a relationship with Him. At ito ay nagbibigay ng kalungkutan sa ating Panginoon pagkat ang nais niya, maraming mga tao ang makabalik sa ating Panginoon. Totoo naman talaga, marami ang hindi pa naniniwala, marami ang hindi pa nakakakilala sa ating Panginoong Jesus. Kaya, ang maraming mga tao, in every century, maraming mga taon na ang lumipas, maraming mga preachers, mga great speakers, sila po ay talagang nagbigay ng kanilang buhay upang maipahayag ang magandang balita ng kaligtasan. Dinedicate ng mga famous speakers, famous teachers, famous preachers, mga kapatid, ang kanilang buhay. They want to reach out as many people as they can at ibigay ang mensahe ng kaligtasan at ang pag-ibig ng Diyos sa maraming tao. Kaya ang nais ng Diyos ay tayong lahat that we will be sharing the Word of God. We will be sharing the good news and seek the lost. Kaya ang sabi niya, go and make disciples of all nations. Go into all the world. Preach the good news to all creation. Sa Matthew 28:19 and Mark 16:15. Kaya it is our greatest calling to share the love, the forgiveness na ibinigay ng Diyos. Ito naman ay ibahagi din natin sa maraming mga tao na hindi pa tumatanggap sa ating Panginoong Heso Kristo. Okay. Now, there are some concepts that impact the lives of every Christian. Ito yung mga viewpoints na nagbibigay bisa sa buhay ng mga Kristiyano. Meron ditong mga importanteng bagay na dapat nating maunawaan at bibigyan natin ng explanation. Unang-una, si Lord Jesus, nagbigay siya ng very clear command sa mga Kristiyano. Oo. Ano po itong command na to, mga kapatid? This command which the church calls the Great Commission, mga kapatid. It was not intended merely for the 11 remaining disciples or just for the apostles or for those in present times who may have the gift of evangelism. Ito pong command na ito ay responsibility of every man and woman who professes faith in Christ as Lord.
Yan po ang unang-una, mga kapatid. Christ has given a clear command to every Christian, no, mga kapatid. Pangalawa po, yung pong mga lalaki, mga babae are lost without Jesus Christ. No? Oo. Ang sabi ng ating Panginoon, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. No? Sa John 14:6. Kaya po ito pong salita ng Diyos ay nire-remind tayo na there is salvation in no one else. There is no There salvation. is in no one else. Kundi lamang ating sa ating Panginoong Heso Kristo. Amen. Oo. At sinasabi rin po sa Acts 4:12 o sa mga gawa 4. Yun nga ang sinasabi 12, ng no? Acts 4:12 Walang salvation maliban sa ating Panginoong Heso Kristo. Tanging pangalang Jesus lamang ang ibinigay para sa ating kaligtasan. Yes. That's why Jesus is the only way to bridge the gap between man and God. Kaya without Him, people cannot know God and no hope of eternal life. So, ikatlo, Pangatlo po, the people of the world are truly hungry for the for the gospel. gospel. Sila po'y nagugutom sa Ebanghelyo. Nais nilang malaman. Nais nilang malaman. Minsan, nasasabi natin, hindi yata interesado itong mga taong to, itong mga lalaki at babae na to, tungkol sa tungkol sa Ebanghelyo ng Diyos. But actually, marami po. Oo, marami, no? Oo, kung talagang pagsusumikapan po natin na sila ay abutin at explain natin ng maayos, with gentleness, with kindness, with love, alam nyo, talagang lalapit po sila Oo. sa ating Panginoon. They just want to be reached out. Oo, gusto lang nila mayroon talagang isang lalapit Magpaliwanag at sa kanila. magpapaliwanag Oo. Oo. Kaya napaka-importante na tayo ang mga witnesses sa kagandahang loob ng ating Panginoon, no, mga kapatid. Ang pangatlo po, yung pong pang-apat na, no? Oo. Yung Jesus said, the fields are ripe unto harvest. Ang mga bukid ay hinog na para sa pag-aani. Sa Mateo 9:35 hanggang 37. Nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at nayon doon. Nagtuturo siya sa kanilang mga sinagog at ipinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang lahat ng uri ng mga sakit at karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y litong-lito at hindi alam ang gagawin, parang mga tupang walang pastol. Sa 37, kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakaraming aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mang-aani. Oo, kaya nga po kapatid, tayo bilang mga naunang tinawag ng Diyos para po magkaroon ng bagong buhay at maranasan ang kanyang dakilang pag-ibig, napakagandang adhikain natin na ang magandang balita ng Diyos ay ating ibahagi, i-share natin, mag-witness tayo sa maraming mga tao. Luke 10:2-3, ganun din ang sinabi ni Lord. 2:3. Sinabi niya sa kanila, napakarami ng aanihin, ngunit kakaunti ang mga mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala siya ng mga mag-aani. Umayo kayo, isinusugo kayong parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Amen. Ikalima. Ang ikalama naman po, mga kapatid, ay tayo pong mga Kristiyano have in our possession the greatest gift available to mankind, mga kapatid, no? Ito tayong mga Kristiyano ay nagtataglay na pinakadakilang regalo na magagamit natin sa sangkatauhan. Si Heso Kristo ay pinagdiriwang bilang pinakadakilang regalo ng biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan, buhay na walang hanggan at katubusan. Ang kaloob na Diyos na buhay na walang hanggan na tinanggap natin kasama ni Heso Kristo sa ating spiritual na kapanganakan. Kaya nga itong 1:3 ang pinakamahalaga at pinakadakilang regalo ng Ama at ni Jesus sa atin, mga kapatid. Sa Christian theology, mga kapatid, ang pagkakatawang tao ng ating Panginoong Heso Kristo Yung incarnation. incarnation na tinatawag. At ang regalo ng walang hanggang kaligtasan
ay mga itinuturing na ano ba yan? Ultimate expression. expression, no? ng Ng pagpapahayag ng banal na pag-ibig ng ating Diyos. Si Kristo ay nabuhay maguli. Naglilingkod tayo sa isang buhay na tagapagligtas. Hindi lamang siya nabubuhay sa loob natin sa lahat ng kanyang kapangyarihan ng muling pagkabuhay, kundi tiniyak din niya sa atin na ang buhay na walang hanggan. Namatay siya sa krus sa ating tinatawag na in our place, no, mga kapatid, para sa ating mga kasalanan. Pagkatapos ay nabuhay na muli para sa mga patay. Mayroon tayong direktang pakikisama o fellowship sa ating Diyos sa pamamagitan ni Heso Kristo. At ang fellowship na ito, ang kapayapaang ito na tinataglay natin, ang regalo ng buhay na walang hanggan ay makakamit ng lahat ng tumatanggap sa Kanya. Kaya the gift of salvation is the ultimate expression of God's love. At ito ay napahayag sa sakripisyong ginawa ng Panginoong Hesus Kristo sa buong sanlibutan. Is offering humanity redemption from sin and the promise of eternal life. Ika-anim, yung pag-ibig ni Jesus sa atin at ang pagmamahal natin sa Kanya. Now, this compels us to share Jesus with other people. Sabi ni Lord Jesus sa John 14:21, the one who obeys me is the one who loves me. So in other words, yung measure ng ating pag-ibig para sa Kanya is ang genuineness ng ating obedience sa ating Panginoon ay makikita natin sa ating pagsunod sa ating Panginoon. At habang tayo ay sumusunod at tumutugon sa kanyang mga panuntunan, Jesus will reveal Himself to us. And sabi niya, because He loves me, my Father will love Him, and I will too, and I will reveal myself to Him. Sa John 14:21. So, ano ang gagawin natin mga kapatid? So, when it comes to witnessing, we have a specific commandment from Jesus Christ. Sabi ni Lord, go throughout the whole world and preach the gospel to all peoples. Ikapito, to fulfill the Great Commission is both a duty and a privilege. Now, we witness because we love Christ, because nais natin makilala siya, malaman siya ng maraming mga tao. We witness dahil mahal natin si Lord, mahal din naman niya tayo. We witness because we want to honor and obey God. We witness because God gave us a special love for other people. Nagkakaroon tayo ngayon ng hangarin na maraming mga tao ang maligtas, maraming mga tao ang makadama ng dakilang pag-ibig ng ating Panginoon. So what is Christian witnessing? Ano ang Kristiyanong pagpapatotoo? So for Christians, witnessing is sharing your personal experience with Jesus to other people. Kaya bago si Jesus ay umakyat sa langit, nagbigay siya ng specific instruction sa kanyang mga disciples. Yun ang the Great Commission. So dito makikita natin, si Jesus ay nililay-out niya yung expectation sa kanyang mga followers. Kaya itong mga disciples at kasama na rin tayo, we are to make an effort, to create more disciples, to have more disciples, to have more believers na susunod sa panuntunan ng Diyos, tutugon sa tawag ng ating Panginoon, na siya pong magpapahayag, magwi-witness ng gospel sa maraming tao. Ito ang gusto ni Lord kasi, ay maipahayag ang kanyang magandang balita. Di ba? Sabi sa Acts 1:8, una sa Jerusalem, sa Samaria, and to Judea, and to all the ends of the world. Kaya ang sabing naman ng mga disciples niya nung kanyang ibinigay yung the Great Commission, paano ho ba naman magaganap itong inuutos ninyo sa amin? Paano ho ba mangyayari dito? Kaya, inexplain ni Lord Jesus kung papaano ito magaganap. Sabi niya,
yung Acts 1:8. You will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. So meaning to say, binigyan kita ngayon ng commission, binigyan kita ng directives, pero para magawa mo yan, sa iyo ang banal na Espiritu. You will be empowered by the Holy Spirit. Ito ipinaliwanag ni Jesus sa kanyang mga disipulo. So, Jesus' words were more prophecy than instruction. Ito ngayon exactly yung message ng Panginoon para po sa ating lahat. So, after the Pentecost, nagkaroon ng what? Gospel explosions. Alam niyo po ano nangyari? The disciples baptized 3,000 people in a single day. And this resulted in persecution in behalf of the Jewish authorities, culminating in the first Christian martyrdom. Kasi nga naman, ang dami, di ba? 3,000 sa isang araw. Oo. Kaya, what exactly did Jesus mean when He told the disciples that they would be His witnesses? So, alam ba, di ba, naririnig natin, magwi-witness ako sa court. Ganon din po yun, yung word na witness, mga kapatid. Magpapatotoo. Ito ang ibig sabihin nito sa Tagalog. At ganito rin ang salitang ginamit sa scripture. To witness is to be isang saksi. Okay. So, by doing this, dito po mahahayag ang reality, ang katotohanan tungkol sa Diyos. Okay. Ito pong tungkulin ng Israel ay maging isang buhay na patotoo sa tunay na kalikasan ng Diyos. Hindi nila ito kinakailangan gawin sa pamamagitan lamang ng mga pahayag at deklarasyon, sa pamamagitan ng pamumuhay ayon sa batas ng Diyos at pagpapakita ng kanyang pag-ibig at habag sa kanilang mga neighbors, ipapakita nila ang katotohanan ng Diyos. Kaya po ang Israel ay dapat maging isang pagpapala sa mga bansa dahil sila ay magiging liwanag sa mga hintil. Bilang isang bayan, ang tungkulin ng Israel ay ihayag ang kadakilaan at kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang mga salita at gawa. Sa Isaiah 43, verses 10 to 11, sinabi po dito sa 10, "Kayo ang aking mga saksi," sabi ni Yahweh, "at kayo ang lingkod na aking hinirang, upang kayo inyong makilala, at upang ako'y inyong makilala, at kayo'y maniwala sa akin. At inyong maunawaan na ako nga ang Diyos. Walang ibang Diyos na nauna sa akin, at wala ring magkakaroon pagkatapos ko. Ako nga si Yahweh, at maliban sa akin ay walang ibang tagapagligtas." No? Bakit ito naipahayag? Sapagkat Christian witnessing in the gospel ay napakahalaga. Ang Christian faith is historical, mga kapatid. It is based on legitimate, documented events, mga kapatid. Ito pong gospel rests entirely on its accuracy. Kaya napaka-importante po ito sa ating history, mga kapatid. At dito po sa unang 1 to 3, ito po ang naisulat. "Sumusulat kami sa inyo tungkol sa salita ng buhay na umiiral na mula pa sa pasimula. Ito ang aming narinig at nakita ng aming sariling mga mata. Oo, ito'y aming napagmasdan at nahawakan ng aming mga kamay. Nang mahayag ang buhay na ito, nakita namin ito, kaya't pinapatotohanan namin at ibinabalita sa inyo ang buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama at ipinahayag sa amin. Ibinabalita namin sa inyo ang aming nakita at narinig upang kayo makasama sa aming pakikipag-isa sa Ama at sa Kanyang Anak na si Hesus Kristo." Tandaan po natin, nais niyang maunawaan ng kanyang mga mambabasa, tayo po mga kapatid, na hindi siya nagpapasalin-salin lamang ng isang kwentong kanyang narinig. Ito po ang binabanggit ng mga disipulo. Siya ay nagbigay ng mismong patotoo, first-hand account, no,
ng mga pangyayaring kanyang nasaksihan. Oo, si John. Oo, ngunit hindi lamang basta isinasalaysay ng mga manunulat ang ebanghelyo ang mga nangyari. Binibigyang kahulugan din nila ang mga kaganapan upang maunawaan ng kanilang mga mamabasa ang kahalagahan ng mga ito. Kaya sa buong ebanghelyo ni Mateo, itinuturo niya ang kanyang mga mambabasang Hudyo pabalik sa mga hula sa lumang tipan upang matulungan silang maunawaan kung paano tinutupad ng isang pangyayari ang isang hula, mga kapatid. Now, another example of this comes from the famous verse in the New Testament. Alam nyo, yung pakikipag-usap ni Lord Jesus sa isang Pharisee na ang pangalan ay Nicodemus. Now, after their discussion, John interprets the conversation. Sa John 3:16 to 17, he said, "For God so loved the world, He gave His only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him." So dito makikita natin itong elements na to ay naipahayag ang pamamaraan kung papaano ang early Christians, mga kapatid, ay natuturuan tungkol sa Ebanghelyo. Kaya si Peter, nung nag-preach siya, nung kanyang first sermon sa Jerusalem, sinabi niya, ipinahayag niya ang story ni Lord Jesus through the history of Israel. So, inumpisahan niya sa malayo, sa unahan pa lang sa Old Testament, hanggang sa makarating siya sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo. Ang buhay ng Kristiyano should put God's goodness on display. Meaning to say, kailangang makita ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Dito sa Sermon on the Mount, in-explain ito ni Lord Jesus using metaphors of salt and light. Sabi niya, you are the salt of the earth, but if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It's no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot. And then he also said, you are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under the bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. Now, in the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. In Matthew 5:13 to 16. So, meaning to say, yung buhay natin, kailangan po makita ang kabutihan ng ating Panginoon. Kaya Jesus repeatedly, palagi niya sinasabi na ang inyong buhay ay magpapahayag kung kanino ka kasali o where you belong. Totoo yan. Dahil kasi sinabi naman sa atin, kapag ang buhay natin ay may katapatan, may buhay na mayroong katwiran, may pagmamahal, well, of course, tayo po ay kasali sa hanay ng ating Panginoon. Ngunit kapag sinful living naman tayo, at tapos pa hindi pa namumuhay ng maayos, walang righteousness, alam naman na natin kung saan ka nakahanay. Nakahanay ang iyong buhay sa hanay ng kaaway. So by their fruit, you will recognize them. Sabi ng ating Panginoon, Matthew 7, verse 16. Because a good tree and its fruit will be good. Okay? So makita natin, kapatid, yung ating buhay, mahalaga po ito. Kailangan po sa pamagitan ng ating lifestyle ay maipahayag natin ang kagandahang loob ng ating Panginoon, pati yung kanyang mga nature na talaga namang kahanga-hanga, at ang kanyang pag-ibig sa atin ay walang hanggan. Kaya yung final evening, bago na makrucify ang ating Panginoon, ay laging pinapaalala ng Panginoong Hesukristo, napakahalaga na talagang magpahayag, mag-witness ang mga Kristiyano sa pamamagitan ng uri ng kanilang buhay. Dito nga sa John 13:34 to 35, sabi niya, "And now I give you a new commandment, love one another. As I have loved you, so you must love one another. Now if you have love for one another, then everyone will know that you are my
disciples. So you see, our lives will determine, will show kung saan tayo nakahanay. Kapag ka nagmamahal ka, you are a disciple of our Lord Jesus Christ. In John 15:5 to 8, I am the vine, you are the branches. Those who remain in me and I in them will bear much fruit. For you can do nothing without me. Now those who do not remain in me are thrown out like a branch and dry up. Such branches are gathered up and thrown into the fire, where they are burned. Now if you remain in me and my words remain in you, then you will ask for anything you wish and you shall have it. My Father's glory is shown by your bearing much fruit, and in this way you become my disciples. So you see, we have to check on the way we live, my dear people of God. Our lives, you see, witnessing is not just kasi talking eh. Kailangan din po yung buhay natin. Witnessing is also how we live our lives. Our lives is on display. Makikita po yan sa uri ng buhay natin kung tayo po ay sumusunod sa panuntunan ng ating Panginoon. You see, so dito sa mga examples na binasa natin, mga kapatid, itong mga Bible verses na to, ito po ay nagpapahayag na ang behavior o ang lifestyle ng mga mananampalatayang sumusunod sa ating Panginoon. Kapag maganda ang uri ng kanilang buhay, see, their behavior will legitimize, magpapahayag ng katotohanan ng mensahe ng gospel. You see, kaya kapag nakita ng maraming tao na itong taong ito, maganda ang uri ng buhay. Kaya kapag tayo po ay nag-preach, nag-share, marami ang maniniwala kasi nakikita niya in the way that we live. Ito pong Galatia 5:22 hanggang 23. Nang sabihin sa atin ni Pablo na ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuhan, at pagpipigil sa sarili, ang tinutukoy niya ay ang mga katangian na halata o obvious sa mundong nakapaligid sa atin. Dapat po yan ang nakalarawan at nakikita natin sa mundo. Ang degree o ang tas na tayo ay lumalakad sa Espiritu at ipinapakita natin ang nakapagpabagong buhay na katotohanan ng pananampalatayang Kristiyano ay napakahalaga po niyan. Kaya pagdating sa witnesses, napakaganda nitong mga bunga ng Espiritu nito. Hindi naman natin kaya sa i-perfect ito, no? Pero kapag majority of these fruits ay nasa atin, makikita natin ang kagandahan ng kapaligiran natin. Tayo mismo ang mag-exude ng kagandahang loob ng Panginoon na mula sa Kanya, tayo na bago at nagpapakilala tayo bilang tagasunod ng ating Panginoon. Maraming taong ang madaling maniwala, mga kapatid. Eh. Dahil kasi maaaring salita tayo ng salita kung hindi naman nakikita sa ating gawa. Mahirap po makapag-convince ng maraming mga tao doon sa sinasabi kasi natin. Eh. Kaya bantayan po natin yung ating witnessing. Oo. So, kaya yung pag-share po natin ng ating pananampalataya, okay? Sharing faith, broadly refers to the act of expressing, discussing, or passing one's personal religious or spiritual beliefs to other people. So when we witness, we don't only talk. Kailangan makita rin sa uri ng ating buhay. Dito mababasa ng tao eh. Yung ating personal relationship sa ating Panginoon. So remember, witnessing is not only speaking or talking, it is also living a good, honorable life. Kaya yung buhay ni San Pablo, mga kapatid, yung kanyang bagong buhay na tinanggap mula sa ating Panginoon, dito po ay marami tayong mga matututunan, mga kapatid. Kaya nung si San Pablo ay bumalik sa Jerusalem, from his third missionary journey, ay kanyang ibinuhos ang kanyang oras, ang kanyang lakas sa pagpapahayag ng salita ng ating Panginoon. Marami siyang mga naranasang mga situations. At yung mga situations na yun ay
binatan niyang lahat sapagkat determinado siya na ipahayag ang ating Panginoong Heso Kristo. Sabi niya, Acts 21:39-40, sabi niya, I am a Jew, born in Tarsus in Cilicia, a citizen of an important city. Please, sabi niya, let me speak to the people. The commander gave him permission. So Paul stood on the steps and motioned with his hand for the people to be silent. When they were quiet, Paul spoke to them in Hebrew. So dito, siya pa mismo. Sabi niya, let me speak, let me speak. Kaya sa kanyang pagtayo sa may hagdanan, patungo sa kuta na nagsasalita sa mga taong nagnanais ng kanyang kamatayan kasi marami nagagalit sa kanya eh. Kasi preach siya ng preach, share siya ng share eh. Isinasalasay ni San Pablo ang kanyang pagbabagong loob at yung pagkakatawag ni Lord sa kanya. At sinabi rin niya yung mga nangyari sa kanya, yung kanyang 3 araw na pagkabulag at yung kanyang fasting. Kaya si Ananias ay ginamit ng Diyos at lumapit sa kanya at siya ay pinagaling. Ito sa Acts 22:12-15. Mga Gawa 22:12-15, doon ay nakatira si Ananias. Siya ay tapat na sumusunod sa kautusan at ginagalang ng mga Hudyong naninirahan doon. Pinuntahan niya ako, tumayo sa tabi ko at sinabi sa akin, kapatid na Saulo, makakakita kang muli. Noon din nakakita ako muli at tumingin ako sa kanya. Sinabi niya sa akin, pinili ka ng Diyos ng ating mga ninuno upang malaman mo ang kanyang kalooban, makita ang kanyang matuwid na lingkod at marinig ang kanyang tinig. Sapagkat ikaw ay magiging witness o saksi niya upang patotohanan sa lahat ng tao ang iyong nakita at narinig. So Paul will be a witness for God to tell everyone what he has seen and heard. Kaya alam ni na Ananias yung will ng Panginoon para sa kanya. Malalaman niya kung ano ang gusto ng Diyos at makikita niya ang anak ng Diyos. So Ananias followed his prophetic call at sabi niya doon sa Acts 22:16, and now, why wait any longer? Sabi niya kay Paul, get up and be baptized and have your sins washed away by praying to God. Kaya si San Pablo, agad-agad. Di na siya naghintay. So, tinanggap niya na yung kanyang sight, yung kanyang paningin. So, tumayo na siya at siya ay nabaptize sa Acts 9:18. So, he spent a few days with the disciples in Damascus and straightway he preached Christ in the synagogues. That Christ is the Son of God. Acts 9:20. Kaya inumpisahan ni Paul yung kanyang ministry motivated by his testimony of Christ and by his determination to be a witness of Him at all times, in all things, and in all places. Ito na ngayon ang kanyang naging determined dahil sa kanyang nakita, narinig, at dahil sa kanyang experience sa ating Panginoon. Kaya yung Acts 22:17-21. Oo, mga Gawa 22:17-21, sinabi ni Pablo, bumalik ako sa Jerusalem at habang ako'y nananalangin sa templo, nakakita ko ng isang pangitain kung saan nakita ko ang Panginoon habang sinasabi niya sa akin, magmadali ka at umalis ka agad sa Jerusalem sapagkat ang mga tao rito ay hindi tatanggap ng iyong patotoo tungkol sa akin. Panginoon, sagot ko, alam na alam nila na pumunta ako sa mga sinagoga at ipinabilanggo ko at ipinabugbog ang mga sumasampalataya sa iyo. O nang ang iyong saksing si Esteban ay pinatay, ako mismo ay naroon, sumasang-ayon sa kanyang pagkamatay at nagbabantay sa mga balabal na mga pumatay sa kanya. Humayo ka, sabi ng Panginoon sa akin, sapagkat isusugo kita sa malayo sa mga hintil. So again, Paul is determined to preach Christ, to share Christ, to witness Christ. Sabi niya ganyan, determinado siya sa lahat ng panahon, at all times, sa lahat ng bagay, in all things, at sa lahat ng lugar, sa lahat ng mga iba't ibang mga lugar. So, tatlo yan.
determinado siya, mga kapatid. So unahin natin, Paul is a witness of God at all times. Sa lahat ng panahon, ito po ang naging buhay ni San Pablo. Talakayin natin ngayon yung kanyang pagwi-witness. See, during the final months ng ministry ng ating Panginoong Hesukristo, maraming mga murmuring na nagaganap concerning Him, tungkol sa ating Panginoon, at maging tungkol kay San Pablo. Sabi nilang ganyan si San Pablo, "Nako, hindi naman mabuting tao yan," sabi nila. Sabi na, niloloko nga niya ang mga tao eh. Sabi nilang ganyan. So, no one talked about him openly because they were afraid of the Jewish authority. Kaya Jesus himself warned his followers of the consequences of their unwillingness to be his witness in front of his enemies. Sabi niya sa Luke 12:8-9. Tinitiyak ko sa inyo ang sino mang magpahayag ng hayagan na siya'y kabilang sa akin ay ipahahayag din naman ng anak ng tao sa harap ng mga anghel ng Diyos na siya'y sa kanya. Ngunit ang magkaila sa akin ng hayagan ay ikakaila ko rin naman sa harap ng mga anghel ng Diyos. Luke Ito pong nga Lucas 12:8 ay 9. emphasizes the eternal importance ng isang Bold. public faith na Jesus teaches that openly acknowledging Him on earth will result in Him depending and claiming you as His own before the heavenly court. Kaya nga, denying or hiding your faith out of fear leads to being disowned by Him. Kaya itong the disciples knew that Jesus said this because they had spoken evil against Him before the people, or they were afraid to confess Him before men. Oo, Mga kasi alam mo naman nung araw, kapag ka nakita nilang kahanay ka sa kawan ng ating Panginoong Hesukristo, kinukondem eh. See? Ganun na nangyari, kaya yung maraming tao, natatakot silang magsalita tungkol sa ating Panginoon. Natatakot sila sa mga tao when they profess their faith to our Lord Jesus Christ. Kaya lang, may consequence. Kapag inacknowledge mo si Lord Jesus sa verse 8, see, pagka openly, inalign mo, inihanay mo ang iyong buhay sa Kanya, it will really involve professing your faith in Him publicly. You have to live according to the teachings of Christ. We should not be ashamed to be known as His follower. Kaya sinabi ng Panginoon, nangako siya na yung mga tao na nag-a-acknowledge sa Kanya, i-acknowledge din niya sila as His own. See, in the presence of the angels of God. Pero kung hindi mo naman siya i-acknowledge, i-deny mo, ikakahaya ka rin naman niya. You see? Kaya to deny Christ, to disown Jesus, is to reject Him. You see? Maraming mga tao, they hide their faith to avoid persecution. That's why yung kanilang buhay is in contradiction to the ways, to the will of God. Kaya sabi ni Lord, nagbibigay siya ng warning. I will disown those who deny me. Sabi niya. Kaya itong pagtuturong ito, si Jesus ay inihahanda niya yung kanyang mga disciples for future persecution. Sinasabi nila, huwag kayong mga matakot sa mga tao, sa mga authorities o sa opinion ng mga tao. Remain faithful to me. Kaya the Lord warned His disciples na maski yung inyong hangad na magkaroon kayo ng personal safety, tapos para kayo maging safe, pag lumalabas kayo dyan sa bahay, sabi niya ganyan huwag kayong matakot. Do not shut your mouth in fear. Sabi niya ganyan. See,
huwag kayong matakot. At ito yung kanyang payo sa mga disipulo. Okay, yung Acts 18 verse 9. Ang mga gawa, 18, 9 hanggang 11, isang gabi, nagpakita ang Panginoon kay Pablo sa isang pangitain at sinabi sa kanya, huwag kang matakot, patuloy kang magsalita at huwag kang manahimik. Sapagkat ako'y kasama mo, walang sino mang makakagalaw sa iyo upang ikaw ay saktan, dahil marami ang aking mga hinirang sa lungsod na ito. Kaya't nanatili roon si Pablo sa loob ng 1 taon at kalahati at itinuro sa kanila ang salita ng Diyos. Sinabi ng Diyos kay Pablo, magsalita ka at huwag kang manahimik. Speak out. Oo. Do not shut your mouth, sabi niya ganyan. Kaya iyon ang ginawa ni Pablo sa huling 30 taon ng kanyang buhay. Anuman ang personal na panganib, si Pablo ay isang piniling kasangkapan para sa Panginoon. Gawa 9:15 na magtitiis ng mga dakilang bagay para sa pangalan ni Kristo. Gawa 9:16. Oo. Kaya ito pong mga gawa, 9:15-16, sinabi ng Panginoon kay Ananias, umayo ka sapagkat siya'y pinili ko upang maglingkod sa akin, upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hintil, sa mga hari at sa mga mamamayan ng Israel. At ako mismo ang magpapakita sa kanya ng dapat niyang tiisin alang-alang sa aking pangalan. Paul learned what he was expected and able to do. And he got it done. So natutunan ni San Pablo kung ano ang inaasahan at kaya niyang gawin at tinapos niya to. At ang kanyang patuloy na pagpapatotoo ay patunay ng isang purong pangako. Determinado si San Pablo na ihatid ang kanyang witnessing sa lahat ng tao, sa lahat ng panahon. Kaya yung example ni San Pablo as a witness of God at all times, should compel us to a renewed efforts. See, we can never waste an opportunity to be a witness. We have other things to do, we have done enough, or people will not listen. You see, there will always be an open time, an opportunity for us to witness for Christ. Magkakaroon po yan. Bibigyan po tayo ng mga situations ng Panginoon para maibahagi natin ang kanyang magandang balita ng kaligtasan. So si Paul, pinakita niya sa atin sa kanyang buhay. Dinadirect din niya sa kanyang mga disciples. So you have to stand as a witness. Sabi niya sa kanila, at all times. Kaya itong ganitong klase ng kaugalian, sinabi rin niya ito kay Timothy na kanyang disciple. Preach the word. See, be instant in season or out of season. Reprove, rebuke, exhort with all sufferings and doctrine in 2 Timothy 4:2, mga kapatid. So yan yung una, Paul is witness of God at all times. Now, secondly, Paul is a witness of God in all things. So, sa pamamagitan ng kanyang pagkilos, pinahayag ni San Pablo ang kanyang determination na ipakilala ang Panginoong Hesukristo sa lahat ng tao. Sa pamamagitan ng kanyang pagkilos, sa pamamagitan ng kanyang pagsunod sa Diyos, sa pamamagitan ng kanyang mensahe. Dito po makikita natin at mababasa natin sa Biblia na siya po ay talagang nagkaroon ng lakas ng loob. Kanya talagang ibinuhos ang kanyang buhay. Walang pahinga. Makikita natin na lagi siyang nagbiyahe kahit saan pumupunta siya. Andun yung takot, pero nandiyan po ang kanyang pagtitiwala sa ating Panginoon. He was bold, mga kapatid, sa pagpapahayag ng tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. So Paul was a witness of God's goodness to the Gentiles. You see, si Luke, ng kanyang sinabi ang tungkol sa conversion at pagtawag kay Saul o si Paul, dito makikita natin, Paul was a chosen vessel
to bear the name of the Lord before the Gentiles, the kings, and the children of Israel. So dito makita rin natin sa Antioch na nung ang news ay lumaganap tungkol kay San Pablo, alam nyo, napuno sila ng inggit. At sila ay nangusap tungkol sa mga bagay-bagay na itinuturo ni San Pablo. Kaya nagkaroon ng contradiction. Kaya sabi ni Paul, alika na nga, ayaw makinig ng mga tao dyan. Kaya punta na lang tayo sa mga Gentiles. Sabi niya, Acts 13:45 to 46. So dito makikita natin mga kapatid na ang ministry ni San Pablo, nandun talaga yung kanyang pagnanasa na maipaalam sa maraming mga tao ang tungkol sa ating Panginoong Heso Kristo. Si Acts 26:22 to 23. Sa Acts 26:22 to 23, but to this very day I have been helped by God, and so I stand here giving my witness to all, to small and great alike. What I say is the very same thing which the prophets and Moses said was going to happen, that the Messiah must suffer and be the first one to rise from death, to announce the light of salvation to the Jews and to the Gentiles. Okay. Kaya po si San Pablo, nang ipahayag niya ito sa mga Gentiles, nagpahayag din po siya ng witness against the enemies of righteousness. Ay, Gwen. No. Okay. Ito pong sa Elimas. Elimas, no? Ito po yung sorcerer, no? Attempted to turn one of Paul's converts from faith. Ito po sinusubukan ng salamangkerong si Elimas na ilayo ang isa sa mga naging converts ni San Pablo. Ilayo ito sa pananampalataya, no? Kaya maagad na kumilos si San Pablo at ito'y naisulat nga sa mga gawa 13:10 to 12. Basahin ko po. The governor called Barnabas and Saul before him because he wanted to hear the word of God. But they were opposed by the magician Elimas, that is his name in Greek, who tried to turn the governor away from the faith. Then Saul, also known as Paul, was filled with the Holy Spirit. He looked straight at the magician and said, "You son of the devil, you are the enemy of everything that is good. You are full of all kinds of evil tricks, and you always keep trying to turn the Lord's truths into lies. The Lord's hand will come down on you now. You will be blind and will not see the light of day for a time." At once Elimas felt a dark mist cover his eyes, and he walked around trying to find someone to lead him by hand. When the governor saw what happened, he believed, for he was greatly amazed at the teaching about the Lord. Okay, thirdly, si Paul. See, he is a witness of God's power. See, alam nyo, kapag may ginagawang mabuti talaga itong mga apostles na ito, nagkakaroon po ng commotion, mga kapatid. Si San Pablo ay saksi sa kapangyarihan ng Diyos, kaya kapag siya po ay pumupunta sa iba't ibang mga lugar, ay nagkakaroon ng malaking kaguluhan. Sa Pilipos, pinagaling niyang isang dalaga na nagpayaman sa kanyang mga amo sa pamamagitan ng kanyang kakayahang manghula. Nang mapagtanto ng mga amo na yung alipin nila ay mali. Nagkaroon sila ng malaking pagkalugi sa pananalapi. Ang ginawa nila ay pinabugbog nila si San Pablo at Silas at pinabilanggo. Ngunit, pinalaya sila ng isang lindol, yung Acts 16:25 to 26, na nagbigay kay San Pablo ng isa pang pagkakataon upang tumayo bilang isang saksi. Makita natin yan sa Acts 16:28 to 33. Ikapat, si Paul ay witness sa pangangailangan for purity in doctrine and ordinances. Kasi merong situation dito Kasi merong mga tao na nabaptize na sila, pero kulang naman ang kanilang kaalaman, especially tungkol sa Holy Spirit. Kaya ang ginawa niya, inexplain niya sa kanila sa Acts 19 verse 2, binigyan niya sila ng instructions at yung importante ng karunungan tungkol sa ating Panginoon sa banal na Espiritu. Dito, makikita natin, nagturo siya at nagbahagi siya. Ikalima,
Paul was a witness of what a great missionary should be. So Oo. dito ipinahayag na hindi lamang ng kanyang pananalita, kundi ng kanyang buhay, kung ano ang buhay ng isang missionary. Oo. Katangian ng isang misyonaryo, no? Oo. Sa kanyang mga sulat sa banal na dito sa Thessalonica, mga kapatid, no? Binanggit niya ang kanyang katapangan. Unang Thessalonica 2:2, ang pagtitiwala ng Diyos sa kanya. Unang Thessalonica 2:4, ang kanyang determinasyon na sabihin ang nais ng Diyos na sabihin niya, na matatagpuan din sa unang Thessalonica 2:4. Ang kanyang pagtanggi na magsalita ng pagbumbo, tinatawag nating pambobola, no? Hindi makatotohanan para lamang magtagumpay o makakuha ng pakinabang. Naisulat din po yan sa unang Thessalonica 2:5. At ang kanyang pagtanggi na maghanap ng kapurihan para sa kanyang sarili o maging pabigat sa kanyang mga inakay sa pananampalataya. At makikita naman yan sa verse 6. Binanggit din niya ang kanyang kaamuhan sa Thessalonica 2:7, ang kanyang pagpapagal at paghihirap gabi at araw upang makatayo siyang walang kapintasan sa harap ng Diyos. Sa talata 9 naman yan. At ang kanyang kapuri-puring pag-uugali sa katalata 10. At ang kanyang pasasalamat sa Diyos para sa pribileyo ng paglilingkod na matatagpuan sa 2 Thessalonica 1:2, unang Thessalonica 2:13. Sa Troas, alam nyo, nag-testify si San Pablo. Sabi niya sa Acts 20:18-21 at verse 24, No. sinabi niya sa kanila, alam ninyo kung paano ginugol ang buong panahon kasama ninyo. Alam ninyo kung paano ko ginugol ang buong panahon kasama ninyo mula nung unang araw na dumating ako sa lalawigan ng Asia. Naglingkod ako sa Panginoon ng may buong pagpapakumbaba at may maraming luha sa kabila ng pagsubok na dumating sa ilang Hudyo. Oo. Dahil sa balanggas ng ilang Hudyo. Alam ninyo na hindi ko ipinagkait ang anumang bagay na makakatulong sa inyo habang ako'y nangangaral at nagtuturo ng hayagan sa inyong tahanan. Nagbigay ako ng matinding babala sa mga Hudyo at saka sa mga Hintil na dapat silang magsisi at magbalik loob sa Diyos at sumampalataya sa ating Panginoong Hesus. Ngunit walang halaga sa ang aking buhay. Magawa ko lamang na matapos ang aking tungkulin at gawaing ibinigay sa akin ng Panginoong Hesus ang magpahayag ng mabuting balita tungkol sa biyaya ng Diyos. So here we see, mga kapatid, ito po ang buhay. Pinahayag niya, nag-testify siya tungkol sa buhay ng isang tunay na missionary. Ika-6, si Paul was witness to the need for patience and long-suffering in the work of God. Alam naman natin kung ano naging buhay ni San Pablo. Sabi nga niya, may mga luha, may mga sakit. Ngunit, determinado pa rin siyang magawa ang iniatang ng Diyos na gawain para sa Kanya. Kaya ang pag-ibig ni San Pablo ay hindi para sa kanyang sarili, mga kapatid, kundi mahal na mahal niya si Lord Jesus. Kasi na-experience niya, nakita niya, narinig niya kung papaano mangusap ang ating Panginoon sa Acts 20 verse 24, Acts 21 verse 33. Yung pag-ibig na yan sa ating Panginoon, yung kanyang encounter with our God, ito yung kanyang motivation. See, para siya ay gumanap ng lubos sa iniatang na gawain sa kanya ng ating Panginoon. So, now next is Paul is a witness of God in all places. Saksi siya ng Diyos sa maraming mga lugar. Pinakita sa Book of Acts at sa mga sulat ni San Pablo ang mga lugar na binisita o pinangaralan ni San Pablo. You see, mga kapatid, napakarami. Damasco, Derbe, Efeso, Galatia, Iconio, Jerusalem, Lystra, Melita, Mysia, Papus, Filipos, Phrygia, Roma, Salamis, Thessalonica, marami pang iba. Kaya dito makikita natin na ang pagkilos ni San Pablo ay tunay na nandoon ang kanyang buong pusong pagtsatsaga, determination na mag-witness siya tungkol sa
kabutihan, tungkol sa gospel, tungkol sa pag-ibig, tungkol sa forgiveness ng ating Panginoon. Kaya ang Diyos, inuutusan ng Panginoon ang kanyang mga alagad na dalahin ang patotoo sa buong mundo. Mark 16:15. At hanggang sa dulo ng daigdig, Acts 1:8. Makikita natin na nais ng Panginoon ipangaral ang Ebanghelyo sa bawat nilalang. Kaya nangaral si San Pablo at ganito rin ang kanyang determination. Sinasabi rin niya sa kanyang mga naturuan, dapat ganito po ang ating maging buhay. Ito ang maging ating lifestyle. Ito ang dapat na maging damdamin natin. So kaya si Paul, he is a witness to individuals in so many places. So next, Paul is a witness to God even unto death, hanggang sa kanyang kamatayan. So makikita natin mga kapatid, sinabi nga ni Paul sa kanyang sulat kay Timothy sa 2 Timothy 4:6-8. Oo. Sa kanyang huling sulat kay Timothy, sapagkat ako'y iniaalay na at dumating na ang panahon ng aking pag-alis. Ipinaglaban ko ang mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. Mula ngayon ay nakalaan na sa akin ang putong ng katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na matuwid na hukom sa araw na iyon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng mga naghahangad ng kanyang pagpapakita. Kaya ang aklat na po ng Acts ay nagbigay ng komprehensibong balangkas sa tungkulin ng Espiritu Santo at practical na gabay sa kung paano tayo magwi-witness. At dito itinampok din ang mga gawa ni Apostle Paul bilang isang huwaran at tapat na witness o tapat na saksi. Binibigyan din ng Book of Acts ang pagbabahagi ng Ebanghelyo. Ito ay responsibility ng bawat Kristiyano. Kaya ang aklat ng mga gawa at ang buhay ni Apostle Paul ay nagiiwan sa atin ng isang katotohanan na ang pagpapatotoo o ang witnessing, ito po ay hindi para sa ilang mga pinili lamang, kundi ito ay pangunahing utos at dakilang atas sa bawat mananampalataya. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ang unang simbahan mula sa isang maliit na grupo, sa isang silid, ito po ay naging isang pandaigdigang kilusan na nagbabago sa kasaysayan ng sanlibutan. So ipinakita rin sa atin ni San Pablo dito sa Book of Acts ang pagiging matapat na saksi ng Diyos na nangangailangan ng isang wholehearted dedication sa lahat ng panahon, sa lahat ng bagay, sa lahat ng lugar, at maging hanggang sa kamatayan. Kaya ang hamon sa ating makabagong simbahan, sa atin ngayon, mga kapatid, tayo ay gumising sa katotohanan. We need to share Jesus. We need to preach the gospel. Ang mga bukid ay hinugnas para sa pag-aani at ang mundo ay uhaw, gutom sa mabuting balita. Kaya hindi tayo dapat na maging makasarili sa ating kinalalagyan, bagkus magkaroon tayo ng heart's desire to share the Word of God, to share the gospel. Bahagi natin ang ating pananampalataya. Mga kapatid, tayo ay dapat na magsilbing ilaw at asin at ipakita natin ang pag-ibig, ang kapatawaran, ang kapangyarihan ni Hesus Kristo. Habang minimeditate natin, mga kapatid, ang misyong ito, ang Acts, the Book of Acts, basahin niyo po, napakaganda po. Ito po ay pagkilos ng banal na Espiritu at ang pagkilos ng mga disciples. Sige. So mabuting ito po ay ating pag-aralan at itutuloy pa rin natin so next week, mga kapatid. Kaya tandaan natin ang sinabi ni San Pablo, natapos ko ng aking takbo, iniingatan ko ang pananampalataya. Humayo tayo, tayong lahat, taglay ang kapangyarihan ng Espiritu Santo upang hanapin ang nawawala at ihatid ang banal na Ebanghelyo
hanggang sa dulo ng daigdig. Glory to God. Mga kapatid, next week po, itutuloy pa po natin. Napakarami pa ng dapat nating malaman. So, we greet now those who are having birthdays today. Rose Ponciano, Brother Lance Talagtad. And happy anniversary. Uy, si Brother Roger and Sister Leah Batalier. Sa inyo pong lahat, happy birthday at happy anniversary. Happy anniversary, happy anniversary, happy, happy, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy, happy birthday to you. Purihin ang banal na pangalan ng ating Panginoon. Meron po tayong announcements. Pakinggan niyo po mga kapatid, announcements, Bulacan's anniversary and Blessing of Bulacan New Worship Center. Ang date po ay July 18, 2026. Ito po ay isang Saturday. Coordinate with Pastor Simple and Sister Jen Garcia for head count. Napaka-importante po yan, mga kapatid, no? At ang ating pong Kompi is anniversary. Ito po yung Kainta. Gagawin sa One Cainta Stadium, August 29, 2026. It's a Saturday. At ang kanilang theme ay 1 Timothy 1:12. At mga kapatid, yung inaabangan nating lahat, Comfy Family Affair 45. Say 45th anniversary. Save the date na po. Ipon na tayo, October 23 to 25, Friday after Sunday. Gagawin po natin sa Subic, White Rock Beach Hotel and Water Park. Now, yung details po, ipopost natin sa ating FB page. Kaya basahin po ninyo at abangan nyo po yung mga further announcements pa natin para po sa ating family affair. Now, we have a repeat new song of the week. Ang title po ay In the Midst of the Storm, composed by Brother Darwin Darto. But before we end up, let's have a closing prayer. Diyos ang mandakila, nagpapasalamat po kami sa pribileyong maihayag ang iyong mabuting balita dito sa Acts 1:8. Dalangin ko po na ang pagmamahal ng Diyos Ama ay balutin tayo at ang karunungan ng ating Panginoong Heso Kristo ay ma-enlighten tayo at ang pinaka-apoy ng banal na Espiritu ay magkaroon tayo ng kapangyarihan na ipagpatuloy ang gawain ng pag-witness sa lahat ng dako. Pagpalain kayo ng Diyos at patuloy na ingatan. Paliwanagin nawa ng Diyos ang kanyang maliwanag na muka at patuloy kayong kahabagan. Ilingap nawa ng Diyos ang kanyang maliwanag na muka at patuloy tayong bigyan ng kapayapaan. Amen and amen. Thank you, Lord. Glory to God. God bless everyone. Every time that I could feel the pain, each day when I am drenched in the rain, Emotions tend to alter, my faith begins to falter, but in the end, no hills are too high, no seas too deep. I will shout and exalt your name, proclaim my faith
sa